Panibagong araw, panibagong buhay mga kanoo. Welcome again to another vlog. Ngayong araw nandito tayo sa taniman ko ng pinya. Noong nakaraang linggo ay pinatabasan ko itong aking taniman ng pinya sa aking mga kuya dahil sabi ko sa kanila ay tataniman ko ulit ito ng panibagong puno ng pinya. Ganito nga pala yung pamamaraan ko kung paano ko inire-replant yung mga matatanda ng puno ng pinya. Binabawasan ko lang yung mahahabang dahon at saka ko naman siya itatanim. Dahil kakatapos lamang ng pagbunga ng mga mangga na ang peak season ay from March to June, dito naman tayo sa pagtatanim at pag-harvest ng mga pinya. Para sa kaalaman po ng lahat, ang peak season nga po pala ng pagpitas nitong ating bunga ng mga pinya ay from May to July. Kaya naman, yung mga suloy ng mga bunga ng pinya ay akin ang itatanim. Nang sa ganon sa sunod na taon ay meron na ulit tayong aanihin. Madali nga rin lang palang magtanim ng pinya. Mabilis kasi itong mabuhay. Ang kalaban mo lang dito, syempre, yung matitilos na dahon nito. Wala namang madaling gawain. Lahat mahirap, kahit sa trabaho. Iba't ibang hirap at saya ang meron tayo. Lahat kailangan mong samahan ng tiyaga at tiwala. Nakakaangat-angat ka pa kung may motibasyon ka. Parang sa buhay lang din natin yan. Ang buhay, hindi yan minamadali. Kaya huwag tayong makipag-unahan. Kung lagi nating ikukumpara ang sarili natin sa mga taong nakakaangat at nakakalamang sa atin, ay hindi tayo magiging masaya. Hindi tayo lalago bilang tao. Kasi hindi tayo nakokontento sa kung anong meron tayo. Sabi nga nila, ang pinakamayamang tao daw sa mundo ay hindi yung maraming ari-arian, maraming pera at material na kayamanan, kundi yung mayaman sa pagmamahal at pagiging kontento sa kung anong meron sila. Ito nga pala yung area na may mga bunga na yung pinya. Ito ay tinanim ko nung nakaraang taon. Nakailang bunga na din ito kasi 2 years ko na itong naitanim. Pero yung iba dito, itinanim ko lang nung ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Pero mag-intay lang tayo ng 1 taon at bubunga na rin yung mga yan. Iba talaga ang buhay kapag nasa bukid tayo. Marami tayong itatanim na mga halamang kahoy, mga gulay, iba't ibang mga prutas, at kung ano-ano pa. Hindi na natin kailangan pumunta sa market para bumili kasi kahit saan tayo lumingon ay marami tayong makukuhaan. Pero syempre, yung nandun lang sa ating bakuran, huwag naman tayong lalampas sa ating mga kapitbahay dahil baka tayo ay mabato. So itong mga simpleng sili na ito, napakaliit lang space na makukonsume nito. Kaya kahit nasa mga paso ay pwede tayong magtanim. Ito nga rin pala yung aking taniman. Ipapalagyan ko yan ng mga balag para makapagtanim ako ng iba't iba pang mga gulay dito. Ngayon nga pala ay tag-ulan na, kaya maya-maya pat magtatanim na naman dito sa ating palayan. So yun lamang po, maraming salamat.